How to use production orders. Bali, ang production order ay para sa products na ginagawa o niluluto in advance. Katulad ng cakes, ng cookies, ice cream, ulam, at iba pa. So, binabawasan agad nito yung ingredients sa inventory mo para matrack yung consumption at laging updated yung stock mo. So, unang gagawin natin ngayon ay gagawa tayo ng catalog na cupcake. Ayan, ito. So, gumawa na ako. Pero, ito ay walang stock. So, gagawin natin, magpo-produce tayo ng 30 pieces para magkaroon niya ng laman. Kung bakit 30 pieces lang ang gagawin natin or kunyari gusto mo 60 or 90. Kung bakit may specific quantity lang tayong ipoproduce para maiwasan natin yung sobrang pagbebenta ng mga stock mo. So, halimbawa, gagawa tayo ng 30, tapos ibebenta nila 32, 35. Tapos yung 5, kumuha sila sa inventory nang hindi nila dinaan sa system. So, malalaman mo na dinadaya ka nila. Magugulo yung inventory mo pag ganun yung nangyari. Okay? So, dapat badaanin lahat dito sa production order. So, meron na akong catalog dito ng cupcake. Punta naman tayo sa recipe. Gawa tayo recipe ng cupcake. Halimbawa, cupcake recipe sa recipe name. Tapos output inventory, ang mangyayari ay gusto ko ng cupcake na 30 pieces. Pwede ka maglagay ng notes. Tapos lagay natin yung ingredients niya. So, okay na. Ito na yung ating mga ingredients. So, save natin yan. So, meron tayong recipe dito. I-produce na natin yan dito sa production orders. New. Tapos, ilagay natin yung recipe natin dito. Stock location main. Number of batches, pwedeng kong gawin yan. Halimbawa, 2, dadagdag yan. 3. Okay? So, ngayon, isa lang muna. Tapos, completed, automatic na ibabawas niya na to doon sa inventory, sa stocks mo. Okay? Then, save. Ayan, okay na. Makikita mo sa inventory natin. Ayan, nabawasan na yung ating sugar, eggs, butter, o yung flour natin. Nasaan yan? Ayan, nabawasan na. Tapos makikita mo dito sa ating catalog, cupcake, ayan, meron na siyang 30 pieces. So, ganun lang kadali gamitin ng ating production order.